Isinab ng korte noon sa pulyan ni Carla Lim. Dahil sa sobrang tagal na ng Visconde Massacre case, magiging pahirapan daw kung saan magsisimula ang reinvestigation ng gobyerno. Pero para sa abogado ng mga web na unang humawak ng kaso noong 1995, pwedeng ungkatin muli ang mga nakalap na ebidensya na hindi umano masyadong natutukan ng korte. Ayon kay Attorney Vitaliano Aguirre, isa sa mga anggulo na iprinisinta nila noon ang awayan sa pera. Unang-una na pag-alaman ko na mayroong mabigat na family feud. Actually, nagkaroon sila ng madugong kaso. Ito ang kaso ni Mr. Laurel Visconde laban dun sa ilang kapatid ng kanyang asawa na si Estrelleta Nicolas Visconde. Batay sa Supreme Court reports na inilabas noong 1998, hinahabol ng mga kapatid ni Estrellita ang perang kinita sa pagbebenta ng lupain ng kanilang ama sa Valenzuela. Ito rin daw ang perang ginamit para bilhin ang Visconde House sa BF Homes, Parañaque. Isa pa raw sa dapat natutukan ng investigasyon ang isang Eduardo Dong Valladolid na manliligaw umano ni Carmela Visconde. Malaki raw ang posibilidad na magpositibo ang fingerprints ng mga ito sa crime scene. Tapos po ng napakaraming pagkuha ng mga fingerprints para i-match doon sa mga nakuhang fingerprints, especially yung sa light bulb na niluwagan supposedly ng mga salarin, ay wala pong makuhang match. Pero diyan po sa mga taong na nakuha ng fingerprint, yan pong magkapatid na yan, hindi natin nakukunan ng fingerprint. Base raw sa nakuha nilang progress report sa NCRPO noon, July 2, 1991, 2 araw matapos ang krimen, nag-renew ng US visa si Dong Valladolid at ang nakababatang kapatid niya. Taong 1991 din nang makalabas ng bansa ang dalawa. Sa tingin din ng abogado, walang pag-asang makita ang pinaghahanap na si Artemio Ventura. Siya ang tinutukoy ni Jessica Alfaro na supplier umano ng droga sa grupo.